So yung ating title po ng ating mensahe ngayon ay Prayer that Receive Answers. So ang panalangin na tumatanggap po ng kasagutan. Amen. So alam ko yung iba sa atin or I hope karamihan sa atin ay meron ng continuous prayer or concentrated prayer. No? And may iba sa atin na nandun na sa proseso ng pananalangin at papunta na ron sa pagkakaroon ng tinatawag nating summit time or personal prayer time. And honestly, yung iba naman, talagang until now, nagkakaroon pa rin tayo ng challenge sa pagkakaroon ng ating personal na panalangin. So, in most cases po, nangyayari lang yung prayer pag nasa loob po ng simbahan, pag may gawain po sa simbahan. So, ngayon, kung kayo po ay may mga remnant po kasing nagsabi sa akin na ang hirap po kasing manalangin sa bahay, magulo po, baka i-judge po ako ng family ko, ganyan, pwede po kayong pumunta dito sa church, no? May susi po ako ng church, buksan nilang po at pwede po kayong pumunta rito para po kayo ay manalangin. Ako po dito po ako napasok at dito rin po ako nananalangin. So, importante po yun. And hindi po kami magsasawa na i-encourage po kayo na magkaroon talaga ng personal prayer at talagang mag-meditate po ng salita ng Diyos kasi to be honest, ito naman po talaga yung ating foundation. Ito po yung pundasyon ng ating buhay. Sabi nga ni Pastor, pag walang panalangin, wala ding kasagutan. Diba? No prayer, no answer. And nabanggit ko before na pag wala po tayong panalangin, meron po tayong diretsong atake po mula kay Satanas. Bullseye po kayo kasi hindi po kayo nagkakaroon ng panalangin. So pahirapan naman po natin si Satan, wag po nating padaliin yung buhay niya. I-challenge po natin siya sa ating mga panalangin. So I hope after this message, magkaroon po tayo ng tamang prayer topic and tamang forum. So, honestly, pag minsan yung mga remnant, wala pong forum, tapos wala rin pong prayer topic, nagkakaroon po kami ng concern. No? Concerning po iyon. No? Kasi po, baka lumabas lang sa kabilang tenga. No? So, very concerning po yon. So, I hope po, after this message, nawabigyan tayo ng Diyos ng correct forum and correct prayer topic sa ating mensahe. So, yun lamang po. Sa ating pong introduction, what happens po when we pray? Ano po ba yung nangyayari pag tayo po ay nananalangin? Sa number 1, sabi po dyan, Holy Spirit is given. Sa Luke 11:13, ang sabi po dyan, kayong ang masasama ay marunong magbigay, lalo na ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Amen? Do you agree po ba na lagi po nating naririnig sa church, God is our Father or God is our Daddy? Diba? Kaya pag tayo po ay nanalangin, 100% po tayo po ay sasagutin ng Diyos. Possible po na hindi siya right away, o hindi po siya instant, pero ang importante na ibigay po natin sa Diyos yung ating mga panalangin. No? In a sense, nakakagaan po siya ng ating loob. Diba? Number 2, pag tayo po ay nanalangin, sins are forgiven. Ang kasalanan po ay napapatawad. Sabi po sa Exodus 32 verse 32, ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. So 100% po, meron pong forgiveness of sin pag tayo po ay nanalangin. Kaya i-confess lang po yung ating mga kasalanan o yung carnal sin na tinatawag. Ano po ba yung malalang kasalanan nating mga anak ng Diyos? Yung pagkakaroon po ng disbelief, no? Yung pagkakaroon po ng pagiging self-centered or pagiging material-centered. No, napakarami pa pong carnal na kasalanan na ginagawa tayo, pero dapat po natin itong ihingi ng tawad. Pero wag naman po nating abusuhin yung assurance of forgiveness. No? Wag po natin, ay papatawarin naman ako ng Diyos sa kasalanan ko, kaya
ano lang, tuloy-tuloy lang. Wala pong dapat pang-aabuso. Yan po ay naging confession po ni Moises, no, para sa kanyang bayan, na patawarin na po ninyo sila sa kanilang mga kasalanan. Kasi po noong panahon ni Moises, meron pong judgment. Talagang may pag-judgment po yung mga taong gumagawa ng kasalanan. Pero sa panahon po natin ngayon, wala na pong judgment kasi tinapos na po ni Kristo sa krus yung ating original na kasalanan. Diba? Kahit 0.01% wala na pong judgment. Kasi tinapos na po yun ni Jesu Kristo. And number 3, Satan is bound. Now, pag tayo po ay nananalangin, ang kapangyarihan po ni Satanas ay natatalian or napapalayas po. Sabi po yan sa Mateo 12:28 hanggang 29. Sabi diyan, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Diba? Pag tayo po nanalangin, si Satanas po ay tumatakbo. Para po siyang sinisilihan yung mata. Diba? Very uncomfortable. Hindi po siya komportable pag ang anak po ng Diyos ay nananalangin. No? Kaya wag po nating gawing komportable lang si Satan sa pamamagitan po ng ating prayer. At gawin po nating nature na laging pinapaalis si Satan. No? Yun po yung gawin nating nature. And number 4, work of the Holy Spirit. Mahaba po yung Acts 2:1 hanggang 13. Basahin ko na lang po yung verse 4. Sabi dyan, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ano pong ibig sabihin nun? Yung absolute impossible po, naging absolute possible. No? Yung nagkaroon po ng miracle dahil po sila ay laging nagkakatipon-tipon at sila po ay nananalangin. Diba? Bakit po ginawa yun ng Diyos? Kasi alam ng Diyos na yung early church po gagamitin para sa world evangelization. Para tong absolute preparation sa kanila. Dahil alam ng Diyos sila yung dadalhin ko sa lahat ng bansa, sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at sa dulo ng daigdig. Kaya nagkaroon po ng pagkilos ang banal na Espiritu. May mga nagsabi nga po nung huli, di ba? Pag binasa niyo po yan, hindi, mga lasing lang yan. Di ba? So, number 5, angel mobilize. Kumikilos din po ang mga anghel. Sa Acts 12:1-10, nilagay ko na lang po yung 6 hanggang 7. Sabi po dyan, ng gabi, bago iharap si Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano ay lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid piitan. Diba? So pag tayo po ay nananalangin, kumikilos po ang mga army o yung batalyon ng mga anghel. 100% po na sila po ay kumikilos. Gawin po natin silang busy. No? Gawin po natin busy ang mga anghel. Ayan, let's proceed na po sa ating main topic, ang Lord's Prayer po. So alam ko po, familiar po kayo sa panalangin o yung sa Tagalog po yung Ama Namin. So lagi po natin yung naririnig pag prayer meeting, pag pulpit message, sa dulo po meron po tayo Ama Namin. Diba? Napaka-importante po nitong panalangin na ito. Bakit po siya importante? Hindi po siya panalangin kasi ay wala na po akong maisip na ipag-pray. Diba? Minsan pag nananalangin tayo, parang walang pumapasok sa utak natin na ipag-pray. Kaya po importante po itong prayer na to. Kasi hindi lang po ito prayer pag walang maisip na panalangin. Bakit po ito importante, yung Lord's Prayer? Kasi ito po ay diretsong itinuro ni Jesus sa kanyang mga disciple. Nanggaling po ito kay Jesus. Kung babasahin niyo po yung Biblia, nakakulay pula po siya sa Bible. Kasi yung kulay pula po sa Bible, ang ibig sabihin po noon, si Jesus po yung nagsasalita. Diba? So,
Diretso po itong tinuro ni Jesus. At ano pa? Kasi ito ay may mga essential elements o yung mga necessary na kailangan kasama sa loob ng panalangin. Kung natatandaan niyo po yung message natin nung last Sunday, yung order of prayer, meron po yung pagpupuri, meron po yung pasasalamat, meron po yung pagsusumamo, intercession or pamamagitan, meron din po itong pagpapatawad at pagpapahayag ng ebanghelyo. Yung 6 na po yon ay nakapaloob po dito sa Lord's Prayer. So lahat po yon. Ibig sabihin po nun, kumpleto po ito. No? And I hope pagkatapos po nito, magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa sa Lord's Prayer. Amen. So number 1 po, the faith of those who pray. Ayan, kung nakikita niyo po doon, Our Father who art in heaven. So, ang sabi po dyan, meron po tayong correct understanding of God, requisite or required of those who pray. So, bakit po sinasabi na, Ama namin, sumasalangit ka? Diba? Our Father who art in heaven. Ano po yan? Kasi ina-acknowledge mo po yung God absolute sovereignty. Diba, naniniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan at inaalala mo na meron kang relasyon sa Diyos. Kaya nga siya, our Father. Na inaalala mo na meron kang identity na ikaw ay anak ng Diyos. Na nire-recognize mo yung God absolute sovereignty. Kaya importante na lagi nating isama ito sa ating mga panalangin. So, basic lang, naiintindihan mo na ang Diyos, ang ating Ama, at siya ang makapangyarihang Diyos. Our Father who art in heaven. And number 2, hallowed be your name. Diba? Sa Tagalog, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ano pong ibig sabihin yan? Knowledge of the power of Jesus. Ibig sabihin lang po nun tayo bilang anak ng Diyos, dapat tayo ay sinasamba natin yung pangalan ni Jesus, itinataas at pinaparangalan. Kaya po kasama yung hallowed be your name. Bakit po? Ang pangalan po ni Jesus ay makapangyarihan. And meron po tayong authority. Nasa atin po yung pangalan ni Jesus. Nasa atin po yun simula nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Diba? Sabi nga sa kanta, what a powerful name it is. No one can stand against. Di ba walang makakatalo sa pangalan na yan? Kasi very powerful po yung pangalang Jesus. Amen. Di ba? Wala pong makakagapi sa pangalan na yan. So, number 2. Hindi ko na po sinabi na maiksi lang yung message kasi baka humaba. So, sasabihin ko sana kanina na 30 minutes na. Number 2, the attitude of those who pray. Ano ba yung tamang katangian o yung pag-uugali ng mga taong nananalangin? Sabi sa number 1, a person who knows the gospel or your kingdom come. Diba? Your kingdom come. Anong ibig sabihin po niyan? Kasama po dun sa prayer yung expansion po ng God's kingdom and His righteousness. Lagi po nating naririnig, I guess every Sunday natin naririnig yung God's kingdom and His righteousness. Ang ibig sabihin po nun, isa puso po natin yung ating church, yung 237 nation, yung 5,000 tribe, yun po yung maging concern ng ating puso. No, huwag po yung ibang concern ng ating puso. Mainlove po tayo dun sa God's kingdom and His righteousness. Amen po ba? Amen. So, number 2, a person who seek after God's will. Diba? Your will be done on earth as it is in heaven. Sa Tagalog po, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Ano pong ibig sabihin po niyan? Sinusurrender mo, isinusuko mo sa Diyos lahat ng plano mo, ng desire mo. No? Isinusuko mo sa Diyos. Ibig sabihin, hinahanap mo yung nais ng Diyos sa lahat po ng aspeto ng iyong buhay. In all aspect po. No?
Kaya sumuko na tayo. No? Suko na kayo at napapaligiran tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Diba? Amen. Diba? Ano ba? Alam ko meron tayong mga plan, mga priorities, lalo po sa mga estudyante. No, napakarami po nating iniisip, pero i-priority po natin yung seeking His will and His kingdom and His righteousness sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. And you will never be disappointed po. No, pag yun po yung ating inaanak. No, sabay-sabay po natin basahin yung Kawikaan 16:9. Let's read po. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. So, self-explanatory po yan. No? Siya po talaga yung nagpapatupad. Amen? And number 3, a person who entrusts his life to God. Ito po. Ito po medyo na misunderstand po ito ng karamihang tao. No? Give us this day our daily bread. O, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Diba? Ano pong ibig sabihin yan? Pinagkakatiwala po natin sa Diyos yung ating araw-araw na pangangailangan. Hindi lang po yan nakapokus sa ano yung babaunin ko, ano yung kakainin ko. Hindi po siya dyan nakapokus. Ayan po ay nakapokus sa lahat ng aspeto ng ating buhay. If naaalala nyo po yung 5 assurances. No, ang ibig sabihin po niyan, enjoyment of 5 assurances, enjoyment po ng 5 powers. Na araw-araw kang bigyan ng Diyos ng spiritual power, physical power, intellectual power, financial power, even yung manpower. Diba? Yan po yung ating daily needs eh. Diba? Yan po yung ating daily needs. So kaya wag po tayong mag-focus sa physical o yung worst po, wag po tayong mag-focus sa worldly or material things. No, yung enjoyment lamang po ng ating assurance and 5 powers. That's what we need. Sorry, mali yung English ko. Number 4, a person who understands he himself has received forgiveness of his sin and in turn forgive others. Diba? Ano pong sabi dyan? Forgive us our sin as we forgive them that sins against us. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So medyo guilty tayo sa part na to, no? So examine po natin yung ating puso. Check our heart, no? At i-confess natin yung ating kasalanan and 100% tayo po ay patatawarin ng Diyos. And because of that, yung pagpapatawad ay mabibigay din natin sa iba. Diba? So wag natin ipagkait yung pagpapatawad kasi pinatawad na tayo ng Diyos. Amen ba? Amen. Ano pong sabi sa 1 John 1:9? Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat ay matuwid. Bakit? Kasi tinapos na ni Jesus yung kasalanan natin lahat sa krus, no? Yung John 19:30. Tinapos niya yung ating original na kasalanan sa krus. Ganun lang po siya kasimple. Dahil po doon sa ginawa niya, wala po tayong karapatan na hindi ibigay yung pagpapatawad sa iba. Ibig sabihin po nun, we need to live. Yung makipagbati na po tayo, no? Makipagbati na po tayo at wag na po tayong magtampo, magkaroon ng galit or sama ng loob. Diba? So, alam ko mahirap po yan, pero I hope gawin po nating skills yung pagpapatawad. Gawin po nating nature yung pagpapatawad. So, hindi po kayo yun. Hindi po kayo yun. No? Hindi po kayo. Number 5, a person who realizes what temptation is. Ano pong sabi dyan? And lead us not into temptation. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Ano sabi sa kanta? O tukso, layan mo ako. Sa mga halatang nagbibidyoke. No? So, ano pong ibig sabihin yan? Is labanan natin yung ating sarili. Yung last message. No? Fight the temptation ng ating sarili, like yung pagiging
yung pagkakaroon ng pride, ng greed, no? Even lahat ng klase ng tukso, labanan natin. Even po yung worldly temptation o yung tukso po ng mundong ito. Diba? Sabi sa Rome 12:2, ano pong sabi dyan? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Diba? Very direct to the point, and ang sarap pong pakinggan na huwag kang makiayon sa takbo ng sanlibutang ito. Amen? And number 6 po, a person who knows Satan's authority, ang ibig sabihin po niyan, but deliver us from evil, at iadya mo kami sa lahat ng masama. So ano pong ibig sabihin niyan? Ito po yung temptation naman po ni Satan. Ano pong trabaho ni Satan sa John 10:10? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Diba? So, lagi po nating naririnig yan. Ang ibig sabihin po niyan is, yung prayer na ito ay prayer para tayo po ay hindi matukso ng ating nag-iisang kaaway na si Satanas. No? Kung ang Diyos po buhay, buhay din po si Satanas. At lagi niya po tayong tinutukso para patuloy po tayong pumapasok po sa kasalanan. Diba? Patuloy po tayo nagkakaroon ng pagiging self-centered, material-centered. No? Lagi po yun. Yung kasalanan po, binabalot niya po siya ng mukhang normal. No? Parang pinagmumukha niya pong normal yung mga kasalanan. At yung righteousness po ng Diyos o yung katwiran po ng Diyos sa buhay natin, pinagmumukha niya pong weird. Ay, nagpipray, ang weird naman yan. Diba? Ay, nagsishare ng gospel, ang weird naman yan. So, yun po yung strategy ni Satan eh. Yung katwiran ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, magmumukha siyang weird. At yung mga kasalanan, ginagawa niyang mukhang normal. So, hindi po ganon. Ano ba? Pinapahina niya rin yung ating relationship sa Diyos. Dahil minsan tayo po ay natutukso na wag pong mag-meditate ng salita ng Diyos, wag pong manalangin, pagkakaroon po ng pagkalimot po sa ating identity and authority, o pagkakaroon po ng disbelief, no? Or pagkawala ng tiwala sa Diyos, or makalimutan natin yung ating calling bilang isang witness. Yun po yung kanyang ginagawa. Sabi po ni Pastor sa akin dati, yung pag hindi ka nag-share ng gospel at nalaman mo na ginaguide ka na ng Diyos, na-discern mo na ginaguide ka ng Diyos na mag-share ng gospel, at hindi mo ginawa, evil po yun. Masama ka. Diba? So, may point naman po. At tama naman po, when we have chance at nilid tayo ng Holy Spirit to share the gospel at hindi mo ginawa, kasalanan po yun. Diba? Kasalanan po yun. Ibig sabihin po nun, pumayag tayo kay Satan na ma-deceive tayo. Diba? Pumayag po tayo. Ayun po, number 7 na po tayo. A person who does not seek after his own glory and desire. Ano pong sabi dyan? For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Sa Tagalog, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So, isama po natin sa panalangin natin yung pagkakaroon po ng papuri, pagsamba, o i-acknowledge po natin yung kapangyarihan ng Diyos at yung kaluwalhatian po ng Diyos. Kasama po yan sa prayer natin. Ang ibig sabihin po niyan, magkaroon din po tayo ng commitment, no, para sa kanyang kaluwalhatian. Sabi sa Bible, di ba? Whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. So from today, kung hindi mo pa nakukumit yung sarili mo for the glory of God, ito na po yung sign. No? Ito na po yung sign na tayo po, ito na yung sign na inaantay natin para i-commit natin yung sarili natin para sa Diyos. Amen? Amen. So conclusion na po tayo. So, conclusion. 3 things that must be done first or consider
No? Sabi po sa Mateo 5:24, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. So ano pong ibig sabihin yan? Reconcile. No, makipagkasundo tayo. Kung meron po tayong mga listahan ng mga hindi nating kasundo, sa loob o sa labas man po yan ng simbahan, isa-isahin na po nating makipagkasundo. No, wag po nating ipunin, hindi po yan paramihan ng kagalit o kaaway. Wala pong ganon. Hindi po tayo nag-iipon ng ganon. So, kaya simula ngayon, i-pray na natin yung sarili natin. Palayain natin yung sarili natin so that we can pray 100%, we can worship 100%. So, ayun po yung ibig sabihin niya. And then Matthew 6:33 sa number 2, God's kingdom and His righteousness. So, paulit-ulit na lang po ito. At yes, kailangan po nating panghawakan yung Matthew 6:33, yung God's kingdom and His righteousness. At ito yung maging standard ng buhay natin. No? Seek His kingdom and His righteousness. Napakadali lang po niyan. And then yung Mateo 7:1-5, ano pong sabi diyan? Do not judge po. No? Mahaba po yung verse. Basahin ko po. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing ng mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika aalisin ko ang puwing mo, gayong ang troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So, huwag po tayong manghusga. No, huwag po tayong manghusga. Instead po, ang gawin natin, ipag-pray po natin, i-share po natin yung gospel. Kung sino man po yan, huwag po tayong manghusga. We are all sinners po. So, hindi po tayo pwedeng manghusga. Pero tayo po ay tinatawad ng Diyos at niligtas po tayo ng Diyos. Kaya huwag po tayong manghusga. Bawal po ang judgmental. Amen. So, nakarelate po kayo, no? So, ayun lamang po at maraming salamat po sa inyong time. Nawa po yung message na to magbigay po sa atin ng tamang forum and tamang prayer topic. And let's all stand po at saglit po tayong manalangin. Magpasalamat po tayo sa Diyos na tayo po ay tumanggap ng napaka-importanting mensahe. And simula po ngayon, pwede nyo pong isama sa prayer yung Our Father. Not because na wala na kayong maisip na prayer, kasi kumpleto naman yan, but because napaka-importante po ng panalangin na ito. Amen po? So, let's all pray po. Lord God, once again, kami po ay lubos na nagpapasalamat. At sa oras na to, Lord, salamat dahil tinahalala mo sa amin ang kahalagahan ng panalangin na ito. Salamat po, Lord God, bagamat kami po ay nagkakaroon ng maling panalangin, patuloy mo kaming pinapaalalahanan, Lord, so that we can offer you a correct prayer, Panginoon. Sa oras na to, Lord, patuloy yung mensahe na ito ay ingatan mo sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buong pagkatao, at hindi kami lalabas ng lugar na ito na hindi tumanggap ng kalakasan ng pagpapala na nanggagaling lamang sa iyong mga salita, Panginoon. Lord God, once again, may you give us correct prayer topic and correct forum at patuloy mo kaming gamitin for your glory and for your kingdom, Panginoon. Muli po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.